Maayong adlaw! Isa na naman pong kwento ang ating sabay-sabay na mapapakinggan dito sa Kuya Agustin Stories. Pero bago yan, batiin po muna natin ang ating mga solid kasalo lagi sa kwentuhan. Hello to Laila Incabo, Annalyn Delada, Flora Milawas at kay Mary Jean Justo. Ayan, sa susunod naman po, mamimili po tayo ng ating kasalo of the day. Kaya fasten your seatbelt, makinig at i-comment po ang inyong mga thoughts sa ating bagong story na isinulat ng ating mahusay na writer, Black Ballpen. Happy listening! Gaano ka ba kahalimaw magmahal? Yan ang madalas na tanong na ating naririnig ngayon upang malaman at masukat ang kaya mong gawin para sa mga mahal mo sa buhay. At sa pamamagitan nun, ay magagawa ka rin nilang husgahan kahit na hindi nila alam ang tunay na nangyari. Ma, alis na po kami ni Papa. Naku, sandali lang, yung baon yung mag-ama. Mama, malilate na po kami ni Papa. Naku, makalimutan mo ng lahat, wag lang tong pagkain mo. Nagmamadaling lumabas ang kaning ina galing sa loob ng kanilang bahay, dalang lunchbox nila ng kaning papa. Oh, ito na. Puyat ka kasi ng puyat, bata ka. I love you, Ma. Mabilis na humalik sa pisngi ng kaning ina si Luis bago kuhanin ang lunchbox na hawak nito at nagmamadaling lumapit sa sasakyan ng kanyang ama. Ubusin mo yung pagkain mo, ha? Pahabol sa kanya ng kaning ina, kaya naman kumaway na siya rito. Pinuksan niya na ang pinto ng sasakyan nila kung saan niya naabutan ng kanyang ama na may kausap sa telepono. Oo nga. O sige na, mamaya na lang. Nandito na yung anak ko eh. Sino yun pa? Wala. Yung ninong Ryan mo lang. May tinatanong lamang sa akin tungkol sa trabaho. Oh, bakit mo agad pinatay? Kinumusta ko muna sana siya. Marami ng utang sa akin si Ninong, ha? Naku, ikaw talagang bata ka. Bakit pa? Ang dami ng Pasko na pinagtataguan nata ako ni Ninong eh. Kaya ka siguro tinataguan ng Ninong mo. Kasi ang kulit mo. Ganun talaga pa. Lalo na ngayon, nagipit na po ako. Natawa na lamang silang mag-ama nang dahil sa kalokohan ni Luis. Lumaki si Luis sa pamilya na puno ng pagmamahal at halos perpekto na sa mata ng ibang tao. Labis niyang pinagmamalaking kanyang mga magulang dahil sa kung paano siya ng mga to inalagaan at pinalaki. Para kay Luis, ang pamilya niya ang kanyang buhay. Teka, si Rika ba yun? Pa, dito mo na lang po ako ibaba, ha? Sigurado ka ba? Opo, pa. Bruha! Sigaw ni Luis. Mabilis namang napatingin sa kanyang matalik ng kaibigang si Rika na payapang naglalakad sa gilid ng kalsada. Hoy, best friend! Mabilis namang bumaba si Luis mula sa kanilang sasakyan. Bye, pa. Ingat ka po sa pagmamaneho, ha? I love you po. O siya, mag-iingat ka rin, ha? Pagbutihan ng pag-aaral. Mahal na mahal din kita, anak. Ako, tito. Mahal mo rin ba ako? Natawa na lamang lalaki nang biglang sumulpot si Rika sa tabi ni Luis. Tumabi ka nga riyan. Akin na yung papa ko, no? Dun ka sa papa mo. Gaga. Nasaan bang papa ko? Nandun. Sumakabilang puda. Nako, sige na. Pumasok na kayong dalawa. Puro talaga kayo kalokohan. Nang makapagpaalam na, iniwan na sila ng kanyang ama. Ganyan ang kinalaking buhay ni Luis. Puno ng mga taong nagmamahal sa kanya, kaya nga hindi niya maisip ang buhay na wala ang mga to. Makaramdam niya, iyon na ang kabagsakan niya. Ay, nakakapagod talaga ang subject ni Ma'am Saria. Parang hindi naman. Wala ka namang ginagawa kanina kung hindi kalikutin yung mga makeups mo eh. Ay, yun nga ang purpose ko eh. Ayokong mahirapan sa subject ni Ma'am, kaya nagpaganda na lang ako. Bagsak na nga, pangit pa. Hiwi! Baliw na to. Next year, graduating student na tayo. Kailangan na nating magseryoso sa pag-aaral. Kapag hindi ako nakagraduate, mag-aasawa na lang ako ng engineer para hayahay pa rin ang buhay ko, no? Baliw ka talaga. Naiiling na wika ni Rika habang nakangiti. Ma, nandito na po ako. Oh, hindi ka ba nasundo ng papa mo? Ha? Ang sabi niya raw po may pupuntahan pa raw siya.
Kaya baka raw hindi niya po ako masundo. Ha? Eh ang sabi naman sa akin ng papa mo, malilate daw siya ng uwi dahil dadaanan ka niya sa eskwelahan. O wala naman pong sinabi si papa. Hindi rin po niya ako tinawagan o... Oh, mukhang nandyan na po si papa. Napatingin silang dalawa sa labas ng kanilang bahay nang marinig nila ang pagdating ng sasakyan ng kanyang ama. Ilang sandali lang ay pumasok ng kanyang ama sa loob ng kanilang bahay. Oh pa, muntik pa tayong magkasabay. Oh, ang traffic kasi. Sakto pala, tara na, sabay-sabay na tayong kumain. Maglalakad na sana si Luis nang mapadaan siya sa harap ng kanyang ama. May naamoy siya na kung ano sa damit nito. Pa, nagpalit ka po ba ng pabango? Ah, hindi naman. Luis anak, kumuha ka na ng mga plato at kutsara nang makakain na tayo. Sigurado akong pagod kayong pareho ng papa mo nang makapagpahinga na kayo. Napatingin si Luis sa kanyang ina. Bahagyang nangunot ang kanyang noo nang mapansin niya ang pagkabalisa nito at ang kakaibang tingin na ibinabato nito sa kanyang ama. Gusto pa sana niyang magtanong pero mas pinili na lamang niyang itikom ang kanyang bibig at maunang pumunta ng kusina. Hindi alam ni Luis kung bakit pero may nararamdaman siyang tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang na hindi niya mapangalanan. Hanggang sa pumasok ng mato sa kusina. Nakangiti ang kanyang ina pero napansin niya ang bahagyang pamumula ng mga mata nito. Samantalang ang ama naman niya ay nantiling seryosong muka hanggang sa makain sila ay naghari ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Baka naman ay pinagtalunan lang. Hindi eh. Alam mo yun, mararamdaman mo na may mali talaga pero hindi mo mapaliwanag. Baka naman kasi na-overlook mo lang yung happenings sa inyong bahay. Natahimik si Luis nang dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Baka naman ayos lang talaga sila. Masyado ka lang nag-aalala. Nasanay ka kasi na palaging masayang pamilya mo, di ba? Kaya parang naninibago ka kapag may ganung ganap sa inyo. Pero, ay, kapag nagkaasawa ka na, maiintindihan mo rin yung mga sinasabi ko. Ay, bakit? May asawa ka na ba? Hindi, pero may boyfriend na ako. Yun nga siya oh. Napailing na lamang si Luis nang tumayo ang kanyang kaibigan para salubungan ng boyfriend nito. Nakikitain nga nila sa mall. Wala namang nobyo si Luis kaya naman naging third wheel ang ganap niya sa mga kasama niya. Naging masaya naman silang tatlo habang namamasyal pero natigilan si Luis nang sa hindi inaasahan ay may nahagip ang kanyang mga mata. Mabilis niyang hinanap muli ang buto ng kanyang nakita. Abot-abot ang kabang nararamdaman ni Luis ng mga oras na yun. Tahimik siyang nagdarasal na sana mali ang kanyang nakita at hindi talaga yun ang taong yun. Huh? Luis, ayos ka lang? Parang nakita ko yata si Papa. Huh? Si Tito? Di ba nasa trabaho yun? Hindi, parang si Papa talaga yun. May kasama siyang ibang babae. Hay nako girl, naghahallucinate ka na yata. Dahil yan sa kakaisip mo ng kung ano-ano eh. Kaya kung ano-ano na rin ang nakikita mo. Mas mabuti pa nga siguro kung iuwi ka na namin para makapagpahinga ka na. Tumingin si Luis sa kanyang kaibigan bago tingnan ng lugar kung saan niya nakita ang kanyang ama. May kung ano sa kanyang dibdib na nagsisabing gusto niyang ipilit ang kanyang nakita. Pero mas pinili niya lamang niyang bumuntong hininga at iwaglit sa kanyang isipan ang nakita. Iniisip niya na lang na hindi magagawa yun ng kanyang ama dahil mahal na mahal sila nito at malaki rin ang tiwala niya sa kanyang ama na kahit kailan ay hindi nito gagawin ang bagay na yun. O anak, ang aga mo naman yatang nakauwi. Nandyan po ba si Papa? Ang papa mo? Nasa sala. Kadarating lang galing trabaho. Parang nakahinga ng maluwag si Luis nang marinig ang bagay na yun galing sa kanyang ina. Baka nga tama ang kanyang kaibigan at masyado lamang siyang nag-iisip ng kung ano-ano. Bakit hindi na lamang siya maniwala at magtiwala sa kanyang ama na hindi nito magagawa ang ganung klase ng bagay? Nang makita niyang lalaki si Sala, para bang naging panatag ang kanyang kalooban dahil napagtanto niyang mali ang kanyang nakita. Oh, nandyan ka na pala. Magbihis ka na nang matulungan mo ang mama mo sa paghahanda ng hapunan. Hindi sumagot si Luis. Kapag kuwan
ay nilapitan niya ang kanyang ama para yakapin ito ng mahigpit. Oh, anong nangyari sa'yo? Mahal lang kita pa. Mahal na mahal ka namin ni Mama. Kaya sana, umupo sana kaming saktan. Ano bang sinasabi mo? Para naman akong naglolo ko. Naninigurado lang pa. Baka mamaya may iba ka nang inuuwian. Susunugin ko talaga yung bahay ng babae mo. Yan ang malabong mangyari, anak. Mahal ko kayo ng mama mo para gawin ko ang mga bagay na yan. Dapat lang. Iiwan ka talaga namin ni Mama kapag nangyari yan. Nako, Luis. Kesa kung ano-ano yung sinasabi at ginagawa mo dyan, tulungan mo na lamang ako maghanda ng hapunan. Nako si Mama. Nagsiselos lang yan pa. Lambingin mo rin kasi minsan pa. O sige na, Luis. Tulungan mo ng mama mo sa kusina. Umalis ang kanyang ama, kaya naman napangiti na lamang si Luis sa pag-aakalang tunay na maayos ang kanyang pamilya. Dahil yun ang naipaparamdam at naipapakita ng kanyang mga magulang sa kanya. Pagkatapos mo riyan, magpahinga ka na sa kwarto mo. Wala na po bang ibang gagawin, Ma? Tanong ni Luis isang araw habang naglilinis siya ng kotse ng kanyang ama. Wala naman na. Ako na lang magliligpit ng mga gamit ng papa mo dyan. Ako na, Ma. Ikaw na lang po magpahinga. Dami mo nang ginagawa masyado eh. Ay, ikaw talagang bata ka. Ang tigas ng ulo mo. Mana-mana lang, Ma. O siya, dalian mo na. Nasa kusina lamang ako, ha? Nang makaalis ang kanyang ina, ay pinagpatuloy niya na ang kanyang ginagawang paglilinis ng sasakyan ng kanyang ama. Pero sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis ay natigilan siya nang may makita siyang lipstick sa ilalim ng upuan. Ha? Kanino to? Tanong niya sa kanyang sarili dahil noon lamang niya nakita ang bagay na yun. Nagtataka siyang pumunta sa kanyang ina para magtanong sa bagay na kanyang nakita. Ma, tingnan mo. Nakita ko po to sa kotse ni Papa. Tiningnan siya ng kanyang ina. Sunod na lumipat ang mga mata nito sa hawak ng lipstick. Nakita niya ang pagkatarantas sa mga mata nito nang makita kung anong nasa kanyang kamay. Sa akin yan. Yan yung matagal ko nang hinahanap na lipstick ko. Nasa kotse lamang pala ng papa mo. Ma, hindi ka na nagli-lipstick. Akong bumibili ng mga lip therapy mo. Hindi ganun. Sa akin talaga yan. Sumubo kasi ako ng product na tinitinda ng kaibigan ko. Matamang tinitigan ni Luis ang kanyang kaharap na babae dahil kakaiba ang kinikilos nito. Parang pilit na iniiwas ang mga mata nito sa kanya. May kung ano na namang naramdaman sa kanyang puso si Luis na hindi niya mapaliwanag. Pagdududa. Akin na yan. Tapos umakyat ka na sa kwarto mo nang makapagpahinga ka na. O kaya kung may mga schoolworks kay gagawin mo na. Tatawagin na lamang kita kapag kakain na tayo. Kinuha ng kanyang inang lipstick sa kanyang kamay at ngumiti. Pero napansin niyang mga ngiting yun. Ngiti na may kubling lungkot at sakit. Gusto pa sanang magtanong ni Luis. Gusto niya pang usisain ng kanyang ina tungkol sa bagay na yun. Pero mas pinilin lamang niyang sundin ang sinabi nito. Sa hindi malamang dahilan, hindi na nagawang mapanatag ang loob ni Luis. Pakiramdam niya ay may dapat siyang malaman. May dapat siyang gawin pero hindi niya alam kung anong bagay na yun. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano pero patuloy siyang nahuhulog sa isang konklusyon. May hindi tama sa mga magulang niya. Oh, ang lalim naman yata ng iniisip mo. Napakurap si Luis at napatingin sa kanyang ama na nagmamaneho papunta sa kanyang eskwelahan. May problema ba, anak? Pwede ka magsabi kay Papa. Wala naman po, Pa. Mahinang sagot niya saka tumingin sa labas ng bintana. Kapag may problema ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin ng mama mo, ha? Nandito lang kami palagi sa'yo. Pa, bakit hindi na po ako nagkaroon ng kapatid? Ha? Ano ba naman yung tanong mo? Naisip ko lang, Pa. Hindi naman po tayo mahirap. Kung 2 hanggang 3 anak, kaya niyo pong buhay ni Mama yon. Kaya, bakit? Tungkol sa bagay na yan. Napag-usapan kasi namin ng mama mo na isang anak lamang gusto namin. Niyang marinig ang sagot ng kanyang ama, parang hindi na kumbinsi si Luis. Parang ayaw niyang maniwala na yun lang ang dahilan kung bakit wala siyang kapatid ngayon. Sayang,
Sana binigyan niyo po ako ng kahit isang kapatid lang. Huminto ng sinasakyan nilang sasakyan. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong iniisip mo. Sige na, pagbutihan mo sa pag-aaral. I love you pa. Bumaba na si Luis ng sasakyan nila. Hindi rin naman nagtagal ay umalis ng kanyang ama, pero hindi pa man nakakalayo yung sasakyan nito ay pumara siya ng taxi. Kuya, pasundin po ng kotseng nasa unahan ninyo. Hindi matahimik ang kanyang kalooban hanggang hindi niya napapatunayan na ayos ang lahat sa kanyang pamilya. Tahimik lang siyang nakasunod sa kotse ng kanyang ama. Tama naman ang dinadaanan nila. Iyon nga ang daan papunta sa trabaho ng kanyang ama. Pero habang lumalayo siya, mas lalong tumitindi ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Kuya, huwag niyo pong hahayaang mawala sa paningin niyo yung kotseng yan. Napakapit si Luis sa kanyang bag nang makita niyang lumiko si bangkali ang sasakyan ng kanyang ama. At ilang sandali lang ay huminto ito sa tapat ng isang bahay. Ma'am, lalapit ho ba tayo? Hindi, dito na lang po tayo kuya. Huwag kang magpalatang sinusundan natin siya. Sige po ma'am. Nang mga oras na yon, may nagsasabi na kay Luis na umalis siya sa lugar na yon. Pero hindi siya nagpatinag. Hindi niya inilis ang tingin niya sa kanyang ama na bumaba ng sasakyan para salubungin ng isang magandang babae na kakalabas lamang ng bahay. Umawa ang kanyang malabi nang makitang pangyayaring yun. Sumikip ang kanyang paghinga at para bang naging blanko ang lahat sa kanya, lalo na nang makita niyang hinalikan to ng kanyang ama at ngumiti na para bang mag-asawang dalawa. Ma'am, kilala niyo po ba sila? Hindi na nagawang sumagot ni Luis. Parang may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan ng mga oras na yun at kahit na isang salita ay hindi niya nagawang sambitin. Pinanood niyang alalayan ng kanyang ama ang babae papasok sa kotse nito. Ma'am, aalis na po yata sila. Susundan pa po ba natin sila? Huwag na kuya. Ihatid niyo na lang po ako sa bahay namin. Blankong isip ni Luis sa buong biyahe. Hindi siya nagsasalita. Tulala lamang siya ngunit walang luhang lumalabas sa kanyang mamata kahit na sobrang bigat na ng kanyang dibdib. Nahihirapan siyang huminga. Parang ayaw niyang tanggapin ang kanyang mga nakita. Hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay ay gano'n ang kanyang kalagayan. Kaya nang makita siya ng kanyang ina, naggulat to. Oh, bakit ka umuwi? Akala ko inihatid ka na ng papa mo sa eskwelahan. Ma, bakit? May masakit ba sa'yo? Ayos ka lang ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Mama. Napaluha ni lamang si Luis nang makita niyang kanyang ina. Magulo ang buhok. Halatang puyat dahil sa maitim at lubog nitong mga mata. Hindi na nakakapagsuot ng maayos sa damit dahil sa walang tigil itong paglilinis at pag-aasikaso sa kanila ng kanyang ama. Maputla ng mukha nito dahil kulang na to sa pahinga. Anak ko, anong nangyari? Bakit ka ba umiiyak? May nangyari ba sa eskwelahan niyo, ha? Ma, si Papa po. Ha? Ano nangyari sa Papa mo? May nangyari bang hindi maganda sa Papa mo? Hindi, Ma. Pero si Papa po. Hindi na makapagsalita ng maayos si Luis dahil sa kakaiyak niya. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang ina. Hindi niya maisip kung gaano kasakit para dito na malaman na may ibang babae pala ang kanyang ama. Anak, magsalita ka. Paano ko malalaman kung anong nangyayari talaga sa iyo? Mas lalong napaiyak si Luis. Ngayon niya na ibubuhos ang lahat. Parang isang sirang plaka na paulit-ulit nagre-replay sa kanyang isip ang bagay na kanyang nakita. At kapag naaalala niya ang bagay na yon, parang unti-unti siyang pinapatay. Luis anak, kumalma ka muna sa kakamagsalita. Tumingin ka kay mama, huminga ka ng malalim. Ginawa ni Luis ang sinasabi ng kanyang mama. Hinawakan siya nito sa muka at pilit na pinapakalma. Nagawa niyang kumalma, pero ang mga luha niya ay patuloy sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. O ayan, ayos ka na ba? Makakausap ka na ba ni mama ng maayos? Tahimik namang tumango si Luis. Anong nangyari? Ma, si Papa po. Sinundan ko po siya kanina. Hindi po siya sa trabaho niya dumiretso.
Ma, si Papa, may ibang babae siya, Ma. Napahikbi na lamang si Luis nang sinabi niyang masalitang yon. Tiningnan niya ang kanyang ina para makita ang magiging reaksyon nito, pero nagtaka siya nang makita niyang kalmado lamang mukha nito na labis siyang ipinagtaka, kaya muli siyang nagsalita sa pag-aakalang hindi siya narinig nito. Ma, narinig mo ba yung sinabi ko? Sabi ko, may ibang babae si Papa, Ma. Nakita mismo ng dalawang mga mata kong pinuntahan ni Papa yung babae niya. Walang pagdadalawang isip ng hinalikan at inalay ng babaeng yon para lang hindi tayo nag-e-exist sa buhay ni Papa. Ayos ka lang. Hindi ka naman ba na paano? Ma, umakyat ka na muna sa kwarto mo. Magpahinga ka na lang muna kung hindi ka na babalik sa eskwelahan mo. Ano ba, Ma? May babae si Papa. Niloloko ka niya. Wala ka man lamang bang sasabihin o gagawin? Luis. Mahinang tinapik ng Gina ang kanyang muka upang matauhan siya mula sa pagiging histerikal. Kumalma ka. Hindi pa katapusan ng mundo, anak. Naiintindihan ko at narinig ko lahat. Pero wag mo nang masyadong isipin. Dahil sa atin pa rin naman umuwi ang Papa mo, di ba? Kaya ayos lang yun. Wala tayong dapat na gawin dahil sa atin pa rin siya uuwi. Kasal pa rin kami ng Papa mo. Kahit na anong gawin nila, ako pa rin ang legal niyang asawa. Ano, Ma? Nasisira na po yung pamilya natin, Ma. Unti-unti nang lumalayo si Papa. Inaagaw nila sa atin si Papa. Baka isang araw niyan, magising na lang po tayong wala na si Papa sa atin. Hayaan mo, anak. Hindi mangyayari ang bagay na yan. Hindi mangyayari. Mangyayari ang bagay na yun. Dahil parang wala lamang siyang bagay na yun, Ma. Parang wala kang pakialam kung lokohin ng mababae si Papa. Ma, Papa ko yun. Asawa mo yun. Bakit ba pumapahig kang may ibang babaeng gumagawa ng mga bagay na ikaw dapat ang gumagawa kay Papa? Hindi ka ba nasasaktan? Luis, hindi ba mahalaga siyang pamilyang to, ha? Hindi mo ba mahal si Papa? Wala lamang ba talaga kami para sa iyo, ha? Lahat ay importante sa akin. Importante kayo sa akin ng Papa mo. Paano mo nasabi ang bagay na yan? Hindi mo naisip yung nararamdaman ko? Ikaw lang bang nasasaktan dito? Ikaw lang ba yung masisira? Buhay mo lang? Puso mo lang? Hindi ka namin pinalaki para maging makasarili. Wow! Wow, Ma! Ako pang makasarili ngayon? So ayos ang talaga siyang may kahati ka kay Papa, ha? May kahati tayo sa kanya? Ayos, Ma! Sobrang bait mo! Sa sobrang bait mo, hindi ko alam kung martir ka na o pabaya ka lang talaga. Pagkatapos magsalita ay walang pagdadalawang isip na tinalikuran ni Luis ang kanyang ina at umiiyak na pumunta sa kanyang kwarto. Nanlalamig ang kanyang buong katawan dahil nangyayari na. Nangyayari ng bagay na matagal niya nang kinatatakutan. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Pakiramdam niya nang dahil sa kanya kaya nagkaganto ang kanilang pamilya. Kung sana lang ay hindi niya na sinundan ng kanyang Papa kanina, hindi na lang sana siya nagpadala sa mga naiisip niya. Nagsisisi siya sa lahat ng mga ginawa niya. Hindi sana sila nagkakaganto. Banayad lamang sana ang kanyang dibdib. Hindi sana sila nagkasagutan ng kanyang ina. Luis, anak? Marahang idinilat ni Luis ang kanyang mga mata nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. Anak, hindi ka pa kumakain ng hapunan, kaya dinalan lamang kita rito ng pagkain. Luis, pasensya na sa nangyari kanina, anak. Nabigla lamang si Mama pero hindi ako galit. Nandito rin sana ako para sabihin sa iyong kalimutan mo na lang nakita mo kanina. Magpanggap ka na lang at huwag mo nang masyadong isipin ang bagay na yun. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kumot niya nang dahil sa kanyang narinig. Magiging maayos ang pamilya natin kung hindi mo na lamang uungkatin pang bagay na yun. Magiging maayos din tayo. Ayos lang naman ako, Luis. Hindi mo kailangang isipin si Mama. Natahimik ng ilang segundo. Narinig niyang mahinang pagsinghot ng tao sa kanyang likod. Mas lalong bumigat ang kanyang paghinga. Mas masakit para sa kanyang marinig ang kanyang Mama na pilit tinatago sa kanya ang tunay nitong nararamdaman. Sige na,
Kumain ka na lang kapag nagising ka na ha. May pasok ka pa bukas kaya magpahinga ka na lamang ng maayos. Naramdaman niyang paglabas nito sa kanyang kwarto, kaya naman bumangon siya para tingnan ang pagkain nakapatong sa kanyang side table. Maayos, umuusok-usok pa, kaya alam niyang bagong luto yun. Napaluha niya lamang siya dahil napakabait talaga ng kanyang ina. Sorry ma, hayaan mo. Akong bahala ma. Ako nang bahala sa bagay nito. Hintayin mo lang ma. Ako ang lalaban sa kabit ni Papa. Nung gabing yun, nabuo ang loob ni Luis sa mga bagay na kanyang gagawin. Para bang isang landslide ang tiwala niya sa kanyang ama na bigla na lamang nawala matapos ang mga nakita niya. Kung hindi kayang harapin ng kanyang ina, siya ang kikilos para dito. Siya ang gagawa ng paraan upang mabawi ang kanilang karapatan sa kanyang ama. Ipaparamdam niya sa mga to ang pakiramdam ng pinagtaksilan, dinurog ang puso at sinira ang tiwala. Galit na galit siya ngayon at pakiramdam niya anumang oras sasabog na siya. Nakaayos ka na ba? Ihatid na kita. Hindi pinansin ni Luis ang kanyang ama nang tanungin siya nito nung mapadaan siya sa sala. Mag-ayos ka na. Maaga akong aalis ngayon. Hindi pa rin nagsasalita si Luis. Tahimik niyang kinuha ang kanyang bag at nagsuot ng sapatos bago tuloy-tuloy na naglakad palabas sa kanilang bahay. Luis! Tawag pa ng lalaki sa kanya pero hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Agad siyang pumara ng taxi pero imbis sa eskwelahan magbatid, dumiretso siya sa lugar kung saan niya nakita ang nakikipagtagpo ang kanyang ama sa babae nito. Hintayin mo lang muna ako rito kuya. Mabilis bumaba si Luis ng taxi. Dumiretso siya sa gate ng bahay nito at inilabas ang paint spray. Kahit na maliwanag at pasikat ng araw, wala siyang pakialam. Gumawa siya ng malaking salitang kabit sa gate nito gamit ang hawak niyang paint spray. Hindi pa siya nasiyahan doon, kumuha pa siya ng bato at malakas sa binito sa bintana ang bahay nito. Nakarinig siya ng malakas sa tili, kaya naman napangisi siya bago mabilis na bumalik sa loob ng taxi. Bagay sa'yo yan. Ma'am, bakit niyo po ginawa yun? Huwag ka nilang mga alam kung ayaw mong madamay. Magpanggap ka nilang wala kang nakita. Pero ma'am, babayaran kong isang araw mo. Manahimik ka lang. Hindi na nagsalita pang muli ang kausap ni Luis. Maya-maya pa'y nakita niya ng sasakyan ng kanyang ama na mabilis na dumating sa bahay ng babae nito. Nakasuot pa to ng 90s habang umiiyak na lumapit sa lalaki. Nagngit-ngit naman ang ngipin niya na sa galit nang makita kung paano to lumingkis sa kanyang ama at kung paano mag-alala ang lalaki sa babae nito. Napangisi na lang siya bago itaas ang kanyang cellphone para kuhanan ng litrato ang nangyari sa harap niya ngayon. Lintik lang ang walang ganti. Simula pa lang yan. Hintayin niyo ang mga gagawin ko pa. Ipaparamdam ko sa inyo ang galit ng isang heredera. Buo na ang desisyon ni Luis sa mga gagawin niya. Masyado na siyang nabubulag ng kanyang galit at mas lalo siyang nagagalit sa kanyang ama sa tuwing nakikita niya ang kanyang ina na tahimik lamang na umiiyak. Hoy bruha, ayos ka lang ba? Napatingin si Luis sa kanyang kaibigang si Rika nang lapitan siya nito isang araw. Rika, kamusta na? Gaga ka? Panay absent mo Hinahanap ka ng mga professor natin. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano, kamusta bang buhay? Ayos lang naman ako. Sadyang busy lang sa bahay kaya medyo kinakapos ako ng oras. Sorry. Olbo, wag ka sa akin mag-sorry at hindi ako ang magbibigay ng grade sa'yo, no? Humabol ka na pag-iiwanan ka ni Luis. Yung mga kakompetensya mo for Latin honors, masyado silang nagdidiwang na bumabagsak ang mga grades mo. Graduating na tayo, Luis. Mabigat siyang napabuntong hininga dahil hindi niya namamalayan na sa sobrang focus niya sa kabit ng papa niya, napapabayaan niya na ang kanyang pag-aaral. Hindi alam ni Luis ang kanyang gagawin. Para na siyang mawawala sa katinoan nang dahil sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Pakiramdam niya, sumisikip ng paligid niya at nagiging limitado ang bawat galaw niya. Para na rin siyang nauubusan ng oras dahil para siyang palaging may hinahabol. Luis, pwede ba kitang makausap? Natigilan si Luis ang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Nasa bahay na siya nang hindi niya namamalayan.
Seryosong mukha nito habang nakatingin sa kanya. Mukhang pagod na pagod ka. Ano yung sasabihin mo? Nakita niyang pagkagulat sa mga mata ng kanyang ama pero hindi ito nagsalita. Kapag kuwani, ay mas lalong naging seryosong mukha nito habang nakatingin sa kanya. Tumawag sa akin ang teacher mo. Bagsak ka raw sa subject mo. Totoo ba yun? Natigilan si Luis pero di kalaunan, mahina lamang siyang natawa. Ayos lang naman yun. Maganda naman daw yung performance mo. Pero hindi ka raw pumapasok sa mga klase nila. Sabihin mo nga sa akin, nasan ka sa mga oras na yun? Natahimik si Luis ang dahil sa sinabi ng kanyang ama. Alam niya ng mga oras na yun, nasa bahay siya ng kabit ng kanyang ama. Umaalis ka rito ng maaga at umuwi ka ng gabi. Saan ka nagpupunta ha? Magpapahinga muna ako. Kinakausap kita, Luis. Pagod ako. Magpapahinga muna ako. Sa kanila nating pag-usapan ng bagay na yan. Aba, Luis, bakit ka ganyan magsalita ha? Bastos na yung bibig mo. Bakit? Ano bang sinabi ko? Sinabi ko lang naman na pagod na ako Gusto ko lang magpahinga. Luis, ano bang ingay to? Nagmamadaling lumabas galing sa kusina ang kaning ina. Nakita na naman niya ang itsura nito. Maputla, pawis, magulo ang buhok. Hindi niya na alam kung anong itsura at kalagayan ng kaning ina. Napakagat na lamang siya sa kaning labi at napaiwas ng tingin. Ano ba? Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Pagsabihan mo yung anak mo. Bastos nang magsalita Luis, anak, hindi ko alam kung anong nangyayari sa batang yan. Hindi naman ganyan yan dati. Pati pag-aaral na papabayaan na. Ano, may boyfriend ka na? Nagre-rebelde ka na? Hindi ganun yun. Sabi ko, ayusin mo ang pagsasalita mo. Dahil magulang mo ang kausap mo. Ano bang sinasabi ko? Sinasagot ko lang naman ang mga tanong mo Anak ka talaga ng magaling. Saan ka natuto ng ganyan Ano ba? Manahimik nga kayong dalawa? Para kayong hindi mag-ama Luis, ano bang problema mo? Anong nangyayari sa'yo at ganyan ka magsalita, anak? Hindi ka namin ganyan pinalaki. Ibinigay namin ang lahat sa'yo. Lahat ng gusto mo'y nakukuha mo. Nakakapag-aral ka sa desenteng paaralan. Hindi kami nagkulang sa'yo. Kahit na kailan hindi namin hiyaang maramdamang mong kulang kami. Halos magkandasubsob na ako sa kakatrabaho para lamang maibigay sa iyong maranyang buhay. Nagsasakripisyo ako para sa pamilyang to. Ay bakit nagagawa mo sa amin ng bagay niyan Ikaw lang ba? Ano? Ikaw lang bang nahihirapan sa bahay na to? Ikaw lang bang nagsasakripisyo para sa akin? Si Mama, hindi mo nakikita yung sakripisyong ginagawa niya para sa pamilyang to? Sunod-sunod na tumulo ang luha galing sa kanyang mga mata nang nagsimula siyang magsalita. Luis, si Mama, halos hindi na maasikaso ni Mama yung sarili niya para lamang maasikaso tayo. Hindi ko nga alam kung nakakaligo pa siya Nakakatulog pa ba siya ng maayos? Ilang oras ba siya nagpapahinga pagkatapos isang mahabang oras Naiisip mo ba yun pa? Tingnan mo si Mama maputla na, hindi na makapag-ayos. Dry na yung buhok. Ultimo yung balat ni Mama, dry na dry na. Naisip mo man lamang bang bilhan si Mama ng bagong damit? Kung bagong pabango? Minsan ba, natanong mo si Mama kung okay lang ba siya? Kung kumusta na ba siya? Kung may gusto ba siyang bagay? Kung may gusto ba siyang kainin o puntahan? Kahit minsan ba pa, na-miss mo si Mama? Naisip mo siya hindi bilang mama ko pero bilang asawa mo? Ang babaeng pinakasalan at pinangakuan mo ng masayang buhay? Hindi na, diba? Kasi masyado ka lang nakafocus sa sarili mo. Masyado kang self-centered. Selfish ka pa. Napaka-selfish mo. Hindi lang ikaw nahihirapan. Hindi lang ikaw nagsasakripisyo sa pamilyang to. Tandaan mo, nandito rin si Mama. Kailangan mo rin siyang respetuhin. Kailangan mo siyang igalang. At huwag na huwag mo siyang sasaktan at lolokohin. Dahil kung hindi, Luis, tama na yan. Kung hindi kaya ni Mama, ako ang makakalaban mo. Hindi ako magdadalawang isip na kalimutang magkadugo tayong dalawa. Subukan mo lang saktan si Mama. Kayang-kaya kong sirain ang buhay mo. Matalim ang mga matang tiningnan ni Luis ang kanyang ama
bago to talikuran upang pumunta na sa kanyang kwarto at makapagpahinga na siya dahil pakiramdam niya ay pagod na siya sa kanyang buhay. Hindi alam ni Luis kung saan niya nakuhang lakas ng loob upang magsalita ng ganun sa kanyang ama. Pero kahit na papano, gumaan ang kanyang pakiramdam dahil nagawa niya ng ilabas ang mga bagay na matagal niya nang gustong ilabas. Pero alam ni Luis na nasukdulan na ang kanyang pasensya. Ilang beses pa na may gawin ng kanyang ama, hindi na siya magdadalawang isip na putulin ang taling nagdurugtong sa kanilang dalawa. Para sa ating manunood, nais naming marinig ang inyong mga himig kung ano sa palagay niyong maaaring gawin ng ating palaban at mapagmahal na anak na si Luis kung sakaling may gawin naman ng ama nitong makakasakit sa kanyang ina. Huwag kayong magdalawang isip na ilagay sa comment box ang inyong mga komento upang mabasa namin ang inyong mga ideya. Isang umaga, nagising si Luis ang dahil sa ingay na nanggagaling sa kusina. Agad siyang kinabahan sa hindi malamang dahilan. Kahit hindi pa siya nakakapag-ayos, ay agad na siyang bumaba para tingnan kung anong nangyayari sa labas. Ma? Nakita niyang kaning inang nakaupo sa sahig. Mabilis siyang nilapitan ng ginang upang tingnan ang kalagayan nito. Ma? Anong nangyari sa'yo? Tulala ito. Mugto ang mga mata at may sugat sa gilid ng labi. Agad na nagsalubong ang kaning mga kilay bago iharap ng maayos sa kanya ang mukha nito. Ma, sinong may gawa nito sa'yo? Si Papa ba? Si Papa bang gawa sa'yo nito? Sinaktan ka ba niya? Luis, anak, iniwan na tayo ng papa mo. Sinaktan ka ba niya? Anak, iniwan niya na tayo. Sumama na siya sa babae. Hindi nang tinatanong ko, Ma. Sinaktan ka ba niya? Sinubukan ko lang naman siyang pigilan at pakiusapan para sa iyo. Mama naman, hindi mo kailangang gawin ang bagay na yun. Simula nang malaman kong may babae siya, tinanggap ko ng anumang oras. Ay pwede niya po tayong iwan. Ginagawa ko lang yun para hindi masira ang pamilya natin, anak. Hindi natin kailangan ng tulad niya, Ma. Kung ayaw niya sa atin, ayaw rin natin sa kanya. Pero hindi ako papayag na gaganituhin ka niya. Mabilis tumayo si Luis para diretsong lumabas ng kanilang bahay. Luis, anak, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Baka mapahama ka. Ipapakita ko kay Papa kung anong pinalaki niya. Hindi na hinintay ni Luis ang kanyang ina na tinatawag siya. Umara na agad siya ng taxi at nagpatid sa lugar kung saan alam niyang nando ng kanyang ama. Pagkababa pa lang niya, ay nakita niya na agad ang kotse ng kanyang ama. Dumampot siya ng bato at binato yon sa windshield nito. Hoy! Lumabas kayo dyan! Lumabas kayo dyan, mga ahas kayo! Malakas sisigaw ni Luis. Kumuha pa siya ulit ng bato para batuhin ang mismong bahay ng kabit ng kanyang ama. Mga walang hiya! Lumabas kayo dyan at harapin niyo ako! Ang kakapal ng mga mukha niyo para saktan ng mama ko! Harapin niyo ako! Ipakita niyo sa akin kung gaano kayo katapang! Nagsisilabasan ang mga kapitbahay nito. May iilan pang napapahinto para tingnan siya. Sa kakasigaw ni Luis, maya-maya'y lumabas ng kanyang ama na magkasalubong ang mga kilay at namumuo na ang galit sa mga mata. Luis, ano bang ginagawa mo rito? Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Ikaw na nga tong nagloko. Ikaw pa tong may lakas ng loob na saktan si mama? Sino ka ba, ha? Sino ka para ganunin ng mama ko? Tumigil kang bata ka. Huwag kang magskandalo rito. Bakit? Nahihiya ka bang marinig nila na may kabit ka? At iniwan mo ang pamilya mo ng dahil sa malinding babae mo? Tumigil ka na, sabi. Hindi ako titigil. Ipapamukha ko sa'yo kung gaano ka kasama. Ipagsisigawan ko sa lahat ng tao na nandito ngayon kung anong klaseng tao kayo. Honey, anong nangyayari dito? May lumabas na babae mula sa bahay na nasa kanilang harapan. Bakas ang takot sa mukha nito nang makita kung gaano karaming taong nasa paligid ng bahay nito. Han, pumasok ka na muna sa loob. Ako nang bahala rito. Hanang putik. Hoy babae,
Alam mo ang pamilyadong tao tong kinakalentarya mo, ha? Han, sino siya? Tikas ng mukha mo, no? Anak ako nitong Han mo. Legal akong anak nitong lalaking to. At kasal siya sa mama ko na nandun sa bahay namin. At para lang sa kaalaman mo, kabit kang letsi ka, malandi ka, marumi ka, ipapakulong ko kayong dalawa. Tumahimik ka nga. Umalis ka na rito, Luis. Ano pa? Mas pinipili mo yung babaeng yan kaysa sa aming pamilya mo? Mas susundin mo talaga yung init ng katawan mo kaysa sa amin ni mamang mahal ka? Anong ginawa namin sa'yo? Para gantong gawin mo sa pamilya natin? Sige nga pa. Sabihin mo sa akin kung anong ginawa namin sa'yo ni mama para gantong isukli mo sa amin. Hindi mo naiintindihan. Wala kang alam, Luis. Kaya mas mabuti pang umuwi ka na lang at balikan mo ang mama mo. At oo, buo na ang desisyon kong to. Iiwan ko na kayo. Oh, narinig mo bang sinabi niya, ha? Mas pinipili niyang kabit niya kasi sa aming pamilya niya. Ganyan na bang mga tao ngayon? Porque nakakita ng bago, mas bata, mas maganda, mas maayos. Tatalikuran na yung babaeng isinikipisyo ang buhay na gusto niyang makuha para lang makasamang lalaking nangako sa kanila ng magandang buhay. At kahit na kailan ay hindi sila sasaktan. Kakaiba na talagang panahon ngayon. Hindi na rin nauubos ang mga kabit at maninira ng pamilya. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, pero umalis ka na rito. Narinig mo naman sigurong sinabi ng papa mo, di ba? Ako ang pinili niya. Ano pa bang pinaglalaban mo rito? Anong pinaglalaban ko rito? Eto! Lumapit si Luis sa kabit ng kanyang ama at malakas tong sinampal. Pero nagulat na lang siya nang bigla siyang hablutin ng kanyang ama at sinampal din ng malakas. Sinabi ko na sa inyo umalis ka na rito. Dahil hindi na ako babalik sa inyo ng mama mo. Ang kapal ng mukha mo. Nagulat na lamang sila nang bigla na lamang may sumampal sa kanyang ama. Doon lamang nila napagtanto na nandun na rin pala ang kanyang ina. Ma, Napakakapal ng mukha mo para saktan ng anak ko. Walang hiya ka. Tinanggap ko lahat. Nilunok ko lahat. Alam mo ang bagay ni Edgardo. Iniwan ko ang lahat ng pangarap ko para maging asawa mo. Hindi ako nang hingi sa'yo ng kahit anong material na bagay. Kapalit ang lahat ng ginagawa ko para sa pamilya natin. Hindi ako nagreklamo kahit hirap na ako. Pagod na ako. Kahit nawasak ng puso ko dahil sa panilokong ginagawa mo sa akin. Alam mo sa sarili mong hindi lang tong unang pagkakataong niloko mo ko. Alam mong maraming beses na hindi ko na magawang bilangin. Alam mo ang bagay ni Edgardo. Catalina, huwag ka nang mag-skandalo rin dito. Hindi, tapos na ako. Pagod na akong tiisin ang lahat ng to. Total, sira na rin naman ang pamilya natin. Hindi ko na kikimkimin ang lahat ng to. Hindi ko na itatago ang mga baho mo. Namatay ko ng isinantabi para sa pamilya natin. Ipinagbubuntis ko palang anak natin. Nahuli na kitang may babae. Pero imbis na iwan, mas pinili kong patawarin ka. Dahil ayaw kong lumaking anak natin hindi kumpleto ang pamilya. Nilano ko ang pride ko nun para sa pamilya natin. Akala ko magtitino ka na. Nagpapakama ka sa anak natin. Pero umulit ka na naman. Hindi lang isa kundi dalawang babae pang pinagsasabay mo. Hindi ka na konsensya noon. Halos magkandakuba ako sa kakaalaga sa anak natin. Tapos ikaw, nagpapakasarap kasamang mga babae mo. Pero wala ka pa rin narinig sa akin. Ako pa rin ang makaawang ayusin natin ang pamilya natin para sa anak natin. Hindi kita iniwan kahit ang dami ko ng dahilan para iwan ka. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga sa akin ang pamilyang binuo natin. Kahit ilang beses mo nang sinira to, ayos lang sa akin na saktan mo ko. Pero ang saktan ng anak ko, ibang usapan ang bagay ni Edgardo. Sirain mo na ako. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Dahil kaya kong maging demonyo. Tapos na ako sa pagiging martir. Tama ng ilang libong luhang inilabas ko para sa iyong manloloko ka. Wala nang awat pagmamahalin na titira sa akin. At para naman sa iyo, isang bagay lang masasabi ko. Good luck, dahil nagmahal ka ng isang lalaking manloloko at walang isang salita. Ako ang 2 dekada ng asawa na gawang iwan eh. Ikaw pa kaya? Nakakakilala niyo pa lang? Hindi na ako magugulat.
kung magagaya ka sa akin. Alam ko namang hindi gagawin sa akin ni Edgardo ang bagay na ginawa niya sa'yo. Dahil may pagkakaiba tayong dalawa. Ako, mas maganda, mas makinis, mas bata, at mas mahal niya kaysa sa'yo. Ikaw, losyang ka na. At siguradong lasa ka ng matanda, kaya pinagsawaan ka na ng asawa mo. Tandaan mo, kumukupas ang lahat. Tatanda ka rin, masistress ka rin, at mararanasan mo ring masaktan ang dahil sa mga taong nasa paligid mo. Kaya huwag mo masyadong ipagmalaking gandang meron ka. Dahil kukupas din yan. At kapag nangyari ang bagay na yun, huwag ka sanang magulat kung maghahanap ng mas maganda yung si Edgardo. Alam mo nang hindi ka naman talaga minahal ni Edgardo. Kabit ka lang din. Nabuntis ka lang kaya kanya pinakasalan. Ano? Hindi pwedeng ako lang masama rito. Dapat ding lumabas ang baho mo. Rufa, tama na yan. Hindi. Bakit hindi tayo magkaalaman dito? Kaya ka lang naman pinakasalan nitong si Edgardo. Dahil pinikot mo siya sa kaibigan mo, di ba? Ikakasal na sana sila. Kaso malandi ka. Kaya nagpabuntis. Hindi na natapos ang sinasabi nito nang bigla na lamang tong sampalin ng kaning ina. Wala ka sa lugar para pagsalitaan ako ng ganyan. Dahil kung parumihan lang din naman ang batayan dito, mas madumi ka pa sa basurang isinuka ng isang hayop. Ikaw naman, Edgardo. Binalaan na kita tungkol sa bagay na to. Alam mo nang mangyayari to. Magkita na lamang tayo sa korte. Sisiguraduhin kong maghihimas kayo ng rehas. Nalilito si Luis. Hindi niya alam kung anong mga salitang dapat niyang piliin sa mga oras na yun. Hanggang ngayon ay pilit niyang pinoproseso ang mga narinig ng katotohanan. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang linawin ang lahat ng sa kaning ina. Pero natatakot siyang marinig ang katotohanan. Hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay, ay naging tahimik silang dalawa. Magpapahinga po muna ako. Hindi sumagot ang kaning ina. Nanatili itong tahimik habang nakaupo sa sofa, kaya naman nagtangkang maglakad papunta sa kaning kwarto si Luis. Nang magsalita ito. Totoo yung mga sinabi niya. Lahat ng mga narinig mo ay totoong nangyari. Hindi ako tunay na minahal ng papa mo dahil hindi ako babaeng gusto ng pakasalan. May kaibigan ako noon, si Bella. Siya ang fiancé ng papa mo. At totoo bang naging kabit ka? Yan ang bahagi na kaya kong ipaliwanag. Luis, anak kita, galing ka sa akin at hindi mo kailangang questionin kung sino kang talaga. Oo, nabuntis ako ng papa mo dahil pareho kaming lasing noon. Hindi sinasadya ang gabing yun. Wala na sanang makakalam ng nangyari pero nabuntis ako. Sinabi ko sa papa mong nagdadalang tawa ko. Hindi ko alam na naririnig pala kami ni Bella kaya nalahaman niyang lahat. At doon natapos ang lahat ng koneksyon naming dalawa. Hindi natigil ang kasal dahil ako ang pumalit na bride. Naaalala ko pa rin kung gaano kagalit sa akin ng papa mo dahil mahal na mahal niya si Bella. Kaya ginawa ko lahat para mapaamo siya, para mabigyan ka namin ng maayos sa buhay. Kaya kahit na bababae siya, ayos lang sa akin dahil minsan na akong naging gano'n. Nakasira na ako ng relasyon ng dalawang taong malapit sa akin. Kaya kahit na kailan, hindi ako nagkaroon ng loob na lumaban sa kanila. Dahil bukod sa'yo, sobrang bahaba at dumi na rin ang dignidad ko noon pa. Ang dumi-dumi kong babae. Ma, hindi totoo yun. Mabilis na nilapitan ni Luis ang kaning ina at niyakap to ng mahigpit. Kahit anong sabihin nila, hindi totoo ang mga yun. Kilala kita, ma. Naiintindihan ko. Hindi ako galit sa'yo, ma. Naiintindihan kita. Lahat ng nangyari, opo. Naiintindihan ko. Kaya huwag mong sabihin ng mga bagay na yun, ma. Hindi ka madumi. Kung meron mang madumi, yun yung mga taong hinusgahan ka ng walang pagdadalawang isip. Mga taong sinaktan ka, ma. Sila ang masama't madumi. At isa pa, kung hindi nangyari ang bagay na yun noon, wala ako rito, ma. Hindi ako buhay. Hindi mo ako makikilala. At hindi mo ako mamahalin ng ganito. Walang anak na magiging boses at tagapagtanggol mo. Ma, blasing ako. Hindi ako isang pagkakamali lang. May rason kung bakit nangyari lahat ng to. Di ba, ma? Kaya natin to. Makakaya natin ang lahat ng to. Hindi man ngayon pero alam kong darating ang panahon
na matatanggap mo rin ang lahat ng to, Ma. Mahal na mahal kita. Yan ang palagi mong tandaan, Ma. Kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Salamat, anak. Salamat dahil meron akong ikaw sa buhay ko. Kung wala ka, baka matagal na rin akong wala sa mundong to. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ka ni Mama na kahit anong mangyari. Lalaban tayo. Magpapakatatag ako para sa iyo. Ipapakita natin sa kanila na kaya natin kahit wala ang papa mo sa atin. Tama, Ma. Ipakita natin sa kanila kung ano at sinong sinayang nila. Hindi natin kailangan ng tulong ng kahit na sino para kayanin ang lahat ng to. Never kang nagkulang. Kahit na kailan, hindi mo iparamdam sa akin kulang ako. Nagkatinginan silang mag-ina, saka nagkangitian. Niyakap nilang isa't isa at hinihaang maiparamdam nila ang kanilang pagmamahal at ang suporta na kaya nilang ibigay, lalo na ngayon nang silang dalawa na lamang magkasama. Sa buhay, hindi naman palaging panalo. Makakaranas din tayo ng pagkatalo para maramdaman at makita natin ang pakiramdam na nasa ganong sitwasyon. Sitwasyon kung saan akala natin ay katapusan na ng lahat. Na akala natin ay hindi na natin makakaya at magagong makabangong muli. Pero kahit na gano'n, palagi nating tandaan na may mga nakalaan ng plano sa atin bago pa mangyari ang lahat. At kung sakaling hindi masunod ang lahat ng plano natin, isipin nilang natin na may ibang plano ang Diyos para sa atin. Ma, alis na po ako. Naku, yung baon mo, Luis, sandali lang. Halos hindi na maayos si Luis ang kanyang sarili dahil sa pagmamadali. Tinanghali siya ng gising na nag-celebrate sila ng kanyang birthday. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang masyadong magpakapuyat kagabi. Sorry po, Ma. Birthday ko naman po eh. I love you po. Ay nako, tasaway pa rin talaga. Umuwi ka ng maaga mamaya ha, dahil may hearing tayo. Natigilan si Luis sa kanyang narinig. Ngayon nakaschedule ang kasong isinampa natin sa papa mo. Ganun po ba? Sige po, pagkatapos po ng klase namin, uuwi po ako agad. Pasensya ka na, anak, ha. Pasensya ka na kung humantong tayo sa gantong sitwasyon. Hindi gantong buhay ang hinangad ko para sa iyo. Pumalpak ako bilang isang ina mo. Ma, sa lahat ng mama sa mundo, ikaw ang pinaka-the best sa akin. Sinong mamang kayang gawin ng ganito? Makipaghiwalay sa asawa para sa ikabubuti pa rin ng kanyang anak. Halos tinalikuran ng lahat ng plano at pangarap sa buhay para maging mama ko. Kaya Ma, huwag mong isiping pumalpak ka bilang isang ina. Dahil lahat ng ginawa mo, sobra-sobra na po yun. Nanggilid ang luha sa mga mata ng kanyang ina, kaya naman bahagya siyang natawa bago lapitan at yakapin. Tingnan mo, iiyak na naman yan. Ikaw kasi, palagi mo na lang akong pinapaiyak. Nako, Catalina, Luis. Sabay silang natigilan nang may bigla na lamang magsalita sa labas ng kanilang pinto. Agad na nagsalubong makilin Luis nang makita niyang taong hindi nila inaasahan na makikita nila sa araw na yun. Anong ginagawa mo rito? Edgardo, bakit ka nandito? Bakit ka pumapasok sa bahay na ito nang walang kahit anong pahintulot galing sa amin? Catalina, kahit na paano na may, sa akin pa rin naman ang galing ang bahay na to na ipinangalan mo sa anak natin. Kasal pa rin naman tayo, di ba? Kaya may karapatan pa rin ako sa bahay na to. Sa papel, kasal pa rin kayo. Pero kung palalalimin mo ang pag-intindi sa sitwasyon ngayon, wala ka ng kahit anong karapatan sa bahay na to. Ongoing ng annulment niyong dalawa. Putol na rin ang koneksyon natin. Luis, anak. Nang oras na ng babae ka, sana alam mo nang sira ang pamilya natin noon at wala ka nang babalikan pa. Lalo na nang piliin mong babae mo kasi sa amin ni Mama. Harap-harapan mo pa kaming pinagkabuyan. Nasaan ang awa mo? Tao ka pa ba? Matino pa ba ang pag-iisip na meron ka? Nakakahiya kang maging ama. Umalis ka na. Hindi ka namin kailangan ni Mama rito. Happy birthday. Napahagat na lang sa kanyang pang-ibabang labi si Luis nang banggitin yun ng kanyang ama. Akala niya ay gano'n na lamang kadali ang lahat. Ang akala niya ay makakalimutan niya na agad ang sakit na idinulot nito sa kanila. Pero nagkamali siya. Hindi pa rin talaga. Masakit pa rin talaga dahil sariwa pang sugat sa kanilang mga puso. Tama ka nga.
Wala na akong karapatan sa inyo. Napakatanga ko dahil umasa akong baka maayos pa natin ang mabili natin. Pero alam ko, naiintindihan ko ng lahat ngayon at malinaw na sa akin ang lahat na yon. Pwede ba? Kahit sa huling pagkakataon, hayaan niyong masabi ko sa inyong lahat ng gusto kong sabihin at ipinapangako kong pagkatapos ng araw na to, hindi ko na kayo gagambalain pa ulit. Gusto kong humingi ng patawad. Ang kapaling mukha ko, di ba? Pagkatapos ng mga ginawa ko, dito ako humihingi pa sa inyo ng kapatawaran. Alam ko namang hindi nyo agad maibibigay ang bagay na yun dahil napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Pero hindi ko na kasi mapaliwanag pa. Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa mata ng kanyang ama. Hinawakan nito ang dibdib at tumingin sa kanila. Ang bigat na kasi rito. Hindi ako nakakatulog ng maayos sa gabi. Para kong binabangungot gabi-gabi. Minumulto ako ng konsensya ko. Hindi rin matahimik ang isip ko kakaisip kung ano-anong mga bagay. Sinusubukan ko namang pakalmahin ang sarili ko pero hindi ko magawa. Dahil alam kong nag-e-exist pa rin kayo sa buhay ko. Huminga ng malalim si Luis dahil pakiramdam niya anumang oras ay bibigay siya dahil masakit para sa kanyang makitang ganito ang kanyang ama. Hindi niya rin maisip na tunay ngang nangyayari sa kanila ang bagay nito dahil lumaki siyang akala niya ay punong-puno ng pagmamahala ang kanilang pamilya. Pero ngayon, para bang isang bangungot para sa kanya ang mga nangyayari sa kanya. Alam ko na habang ako'y nagpapakasaya, may 2 taong nasasaktan dahil sa akin. Habang pinipili kong magkasala, nandito kahit labis na nahihirapan at nasasaktan ng dahil sa kasalanang ginawa ko. Hindi ko alam kung kailan ko ulit magagawang matulog ng mahimbing o kung magagawa ko pa nga ba. Alam ko na darating ang araw na magagawa mong makatulog ng hindi kami iniisip. Nagawa mo na nga, di ba? Kahit na kailan ay hindi mo kami naisip ng anak mo. Sa tuwing nambababae ka. Sa tuwing matutulog ka na ibang babaeng nakahiga sa braso mo. Ibang babaeng hinahalikan mo. Ibang babaeng inuuwian mo. At ibang babaeng kasiping mo sa ibang kama. Kaya wag na, Edgardo. Tama na. Alam ko na makakaya mo. Dahil ilang ulit mo nang nagawa at nakaya. Hindi na magiging mahirap para sa ang bagay na yan. Alam kong nagsisisi ka na. Pero alam ko nga ngayon lang to. Pagkatapos ito, babalik ka na naman sa dati mong gawain. Tulad ng ginawa mo sa akin noon. Nung ilang beses kitang pinatawad at hinayaang wasakin ang puso ko. Hindi na ganun, Catalina. Nagbago na ako. Kaya ko nang panindigan ang lahat ng sinasabi ko ngayon. Kayang-kaya kong panurahin sa inyong bagay na yun. Patatawarin kita kung ako pa rin ang Katarinang nakilala mo noon. Pero masyado na akong durog para maniwala ulit sa mga sinasabi mo ngayon. Ngayon pa nakaya ko nang wala ka. Nakaya na namin ang anak mo buhay nang hindi ka kasama. Hindi na, Edgardo. Wala ka nang aasahan pa sa akin, sa amin, ng anak mo. Masyado na akong pagod magpagamit at magpakamartir sa'yo. Tapos na ako. Tapos na tayo. Hinihiling ko na sana ito na rin ang huling beses na magkausap tayo tungkol sa bagay na to. Umuwi ka na sa babaeng pinili mo pa. Wala ka nang babalikan pa rito. Kapag pinilit mo at sinubukan pang guluhin kami ni Mama, mapipilitan kaming umalis dito at lumipat sa malayong lugar. Sa lugar kung saan hindi mo na kami makikita at mahahanap. Ganun din naman ang gagawin namin eh. Kapag naipukulong ka namin ni Mama. Huwag niyo namang gawin ang bagay na yun. Pangako hindi na ako manggugulo. Hindi ko na ulit kayo guguluhin pero pwede bang huwag na kayong umalis at lumayo? Baka kasi tuloy na akong mabaliw. Para saan pa para panatili kami rito? Bawat sulok ng bahay nito, ikaw na naaalala namin. Luis, anak. Wala ka ng anak. Bakit hindi ka humingi ng bagong anak sa bagong babae mo? Luis, wala na akong babae. Iniwan ko na si Rufa na naisip kong kayo pa rin talagang mahalaga sa akin. Kayo pa rin ang mas patimbang at mas mahal ko. Pero nagawa mo akong saktan ng dahil sa babaeng yun. Hindi mo kami nagawang ipagtanggol ni Mama nang binabasos niya na kaming dalawa sa mismong harap mo. Kaya paano mo nasasabi ang bagay na inhapa? Paano mo nasasabi na kami ang mas mahal mo? Na mas importante kami kaysa sa mga naging babae mo? Ay hindi mo nagawang magpakalalaki para sa amin eh. Patawarin niyo ako. Masyado akong galit para magawa ko ang bagay na yan. Hindi ko pa kayang gawin ng magpatawad.
lakas ang loob mong hingi ng bagay na yan? Dapat lang na maranasan mo yan. Dahil mas malala pang ginawa mo kay mama. Ilang taon siyang walang maayos sa tulog kakaisip kung uuwian mo pa ba kami o ano? Ikaw, ilang buwan mo lang nararanasan yan. Kaya pagtsagaan mo na. Luis, tama na yan. Edgardo, umalis ka na. At huwag na huwag ka nang babalik dito. Pero, umalis ka na. Hindi ka na namin kailangan. Sinubukan pang magsalita muli ng kanyang ama, pero tiningnan lamang sila nito habang may luha ang mga mata. Kitang-kita ni Luis na napakarami pa nitong gustong sabihin. Pero ilang salita na lang ang binitawan nito bago sila nito talikuran at tuluyang iwan. Sana'y alam niyong mahal ko kayo. Catalina, natutunan na kitang mahalin sa ilang taon nating pagsasama. Pagkatapos ng araw na yon, kahit kailan ay hindi na sila muling nagkausap ng kanyang ama. Nang mahatulan to ng ilang taong pagkakakulong, kahit na pagtingin sa kanila ay hindi na nito magawa. Kaya naman alam na nga ni Luis na labis na nagsisisi ang kanyang ama sa mga ginawa nito. Kaya ang sagot sa tanong ng nakakarami, kung gaano nga ba kahaliw mga magmahal ang isang tao. May mga taong handang magpakamartir para sa tao nilang mahal. Handa silang masaktan ng paulit-ulit. Handa silang ibaba ang kanilang sarili para lamang sa tao na kanilang iniingatan. Kaya nilang lunukin ang lahat, hindi lamang sila iwan ng taong minamahal at pinag-alay nila ng lahat. Dito na po namin tinatapos ang kwento ni na Edgardo at Catalina kasama ang kanilang anak na si Luis. Sana nagustuhan niyo ang kanilang storya at may napulot kayong aral na maaari niyo ring magamit sa totoong buhay. Mga aral na magtuturo sa atin na hindi nakakatakot maiwan at piliin ang ating sarili, lalo na sa pagkakataong wala nang talagang natira para sa atin. Naway walang babaeng makatagpo ng lalaki na tulad ni Edgardo dahil nakakatakot. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento, dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!